Samantalang naglunsad ang MMDA ng panibagong mobile app na makakatulong sa mga motorista na malaman ang mga kalsadang may mabigat ang daloy ng trapiko at mga alternatibong rutang maaaring daanan. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Dina Pagibitan. Minsan nyo na rin bang naitanong sa sarili nyo kung bakit ganito kalala ang trapiko sa Metro Manila? Bukod sa dami ng sasakyang bumabiyahe sa kalsada ng Maynila, malaking epekto rin sa pagbagal ng daloy ng mga sasakyan ang mga aksidente. Ayon sa tala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nasa 63 to 65 na aksidente ang naitatala araw-araw sa Metro Manila. Ang 20 to 25 rito nangyayari sa EDSA. Bagamat may mga hakbang na ang ahensya upang malaman ng mga pasahero at motorista ang real-time update sa mga pangunahing kalsada, bumuo muli ito ng panibagong application online. Sa pagkakataon umanong ito, malalaman na ng mga pasahero at motorista ang dahilan ng traffic at makakaiwas na sa nasabing ruta. Bakit ba ako natatraffic? Bakit ako nakahinto? Anong epekto ng aksidente sa kinalalagyan ko ngayon? At bahagi ng road safety program ng pamahalaan na maunawaan ng ating mga kababayan na yung aksidente ay hindi lamang nakaka-apekto doon sa mga na-aksidente, kung hindi sa mas malawak na larawan ng ating lipunan. Maaaring i-download ang MMDA Accident Alert sa inyong mga Android phones. Oras na ma-download ito, makakatanggap ka na ng update sa sitwasyon sa kalsada sa Metro Manila. Choice mo rin kung nais mong makita ang mga kalsada sa list o map view. Maaari mo ring makita rito ang mga insidente tulad ng sunog, gayon din ang mga rally, road reblocking at update sa daloy ng mga sasakyan tuwing umuulan at bumabaha. Kung walang smartphone, otomatiko namang makikita sa FB at Twitter accounts ng MMDA ang mga naitatalang aksidente sa mga pangunahing kalsada. Pinag-aaralan na rin ng ahensya ang paglalagay ng pangalan at plate number ng naaksidente sa application at ang posibleng direktang pagre-report ng mga naaksidente. Ilang oras yung traffic, so dapat malagay din yung plate number at yung pangalan ng tracking company. Para alam ng tao, ito si Zen Tracking Company, araw-araw napaplat ito. At hindi na dapat ito siguro magkaroon ng prangkisa. Pangatlo, siguro sa upgrade nito, paano makakapasok yung taong bayan na mag-report ng aksidente? Higit sa mga application gaya nito, wala pa rin umanong tatalo sa masunurin at maingat na motorista. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.